Sa ating pagninilay-nilay ngayong Semana Santa, dumako muna tayo sa ating segment, ang Visita Iglesia 2026. Puntahan natin yung Saint Francis of Assisi Church, yung tahanan ng mga pananampalatayang kapayapaan sa sibilisadong syudad ng Mandaluyong. Ating panoorin at pakinggan ang inihandang special report hatid sa inyo ni Bombo Everly Rico. Sa gitna ng matatayog na gusali at abalang komersyal distrito ng Ortigas sa lungsod ng Mandaluyong, may isang tahimik na santuaryo na nagsisilbing kanlungan ng pananampalataya, ang St. Francis of Assisi Church. Ang simbahang ito ang isa sa mga madalas na dinarayo ng maraming Katoliko tuwing Semana Santa, ang banal na linggo ng Kwaresma. Bahagi ito ng kanilang debosyon sa Bisita Iglesia o pagdalaw sa 7 simbahan upang manalangin at magnilay sa paghihirap ng nag-iisang tumubos sa sangkatauhan, ang Panginoong Hesukristo. Bilang isang debotong Katoliko, hindi natin pinalampas ang pagkakataong makiisa sa Bisita Iglesia ngayong taon. Tinungo natin ang isa sa pinakatanyag na simbahan sa Metro Manila na ipinangalan sa kinikilalang Patron of Peace, ang St. Francis of Assisi Church. Napapanahon ang pagdalaw na ito, lalo na sa gitna ng umiiral na krisis at kaguluhan sa gitnang silangan, kung saan ang mensahe ng kapayapaan ay higit kailanman na kinakailangan. Itinatag noong 1958 ang St. Francis of Assisi Church. Mahigit 6 na dekada na itong nakatayo dito sa may St. Francis Street sa Shaw Boulevard sa lungsod ng Mandaluyong. Nasa ilalim ito ng Archdiocese of Manila, ngunit pinangangasiwaan ng mga Capuchin Franciscans. Sa paglipas ng panahon, nagsilbi na itong tahanan ng panalangin, hindi lamang para sa mga residente, kundi maging sa mga manggagawa sa paligid at mga debotong nagmumula pa sa iba't ibang lugar. Ayon kay Brother Pipo Casimiro, 6 na taon nang nagsisilbi bilang religious Capuchin brother at naitalaga sa St. Francis of Assisi Church. Ang lupang kinatatayuan ng simbahan ay donasyon ng pamilyang Ortigas. Naitatag ito sa pamamagitan ng missionary efforts ng Order of Friars Minor Capuchin o ang tinatawag din na Capuchin Franciscans, ang congregation kung saan kabilang din si Brother Pipo. Sa tulong at pahintulot ng then Manila Archbishop Rufino Cardinal Santos, binigyan po ng pahintulot ang mga Kapuchino noong 1950s na magtayo po ng isang school at ng isang parokya dito po sa maliit na lupang ibinahagi at dinonate ng Ortigas family. Kilala ang St. Francis of Assisi Church sa magandang arkitektura nito. Sa bungad pa lamang makikita ang stained glass na naglalarawan kay San Francisco. Habang sa may altar naman, makikita ang kanyang imaheng sa tabi ni Kristo, isang malinaw na simbolo ng kanyang debosyon at misyon. Nasa ikalawang palapag ang mismong simbahan. Bagamat tila maliit sa labas, may maluwag na espasyo sa loob nito na kayang tumanggap ng daan-daang mananampalataya. Mayroon ding hiwalay na altar para sa St. Pio Chapel, kung saan inilalarawan ang mahalagang yugto sa buhay ni Jesus, mula kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinaliwanag din ni Brother Pipo kung bakit ipinangalan ang simbahan kay San Francisco ng Assisi. O bakit po ito'y pinangalan kay San Francisco ng Assisi? Unang-una po, kami pong mga Kapuchino ay mga Franciscano. Ibig sabihin po, kami po ay itinatag at founded at kami po ay patuloy na sumusunod dun sa mga charism o mga halimbawa ni San Francisco ng Assisi sa pagsunod kay Kristo. Si San Francisco, na ang tunay na pangalan ay Giovanni di Pietro de Bernardone, ay isinilang noong 1181 o 1182 sa Assisi, Italy, at pumanaw noong October 3, 1226. Bagamat nagmula sa mayamang pamilya, tinalikuran niya ang marangyang buhay upang yakapin ang kahirapan at paglingkuran ng Diyos.
Nakilala siya sa kanyang malalim na pagmamahal sa kapwa, kalikasan at lahat ng nilikha. Isinulong niya ang kapayapaan sa gitna ng hidwaan, kabilang ang pakikipagdialogo sa mga Muslim noong panahon ng krusada. Dahil dito, kinilala siya bilang patron ng kapayapaan, kalikasan at mga hayop. Ngayong taon, mas makahulugan ang paggunita ng Semana Santa, kasabay ng 800 taon ng transitus o pagpanaw ni San Francisco ng Assisi. Ang kanyang mensahe ng kapayapaan ay nananatiling napapanahon sa gitna ng mga sigalot sa mundo. Sa pasukan ng simbahan, makikita ang isang kautusan mula sa Vatican, kung saan idineklara ni Pope Leo XIV ang 800 anibersaryo ng kamatayan ni San Francisco bilang isang Jubilee Year na nagbibigay pagkakataon sa mga mananampalataya na makatanggap ng plenary indulgence o kapatawaran sa parusang temporal na dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal at taimtim na panalangin. Si Pope Leo XIV, nagbigay ho siya ng decree kung saan po sinabi po niya na itinuturing pong Jubilee Year ito pong taon ng transitus ni St. Francis, meaning it is a year of grace. At bilang isang Jubilee Year, tinalaga po lahat ng Franciscan churches at oratory bilang Jubilee churches and chapel. Ngayong Semana Santa, inaanyayahan ng simbahan ang mga mananampalataya na makiisa sa iba't ibang gawain, lalo na ang kumpisalang bayan ngayong Huwebes Santo. Iniimbitahan po namin kayo ngayong Semana Santa sa mga sumusunod na aktibidades sa ating parokya. Sa magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan. So iniaanyayahan po namin kayong lahat na kunin itong pagkakataon na manumbalik muli sa Panginoon. At gayon din naman po sa ating Paschal Triduum o yung Holy Thursday, Good Friday, at Black Saturday or Holy Saturday. Dito po gaganapin po natin ang Lord's Passion. Gaganapin din po natin ang washing of the feet, unang-una po. Sa Friday naman po ang Lord's Passion. At sa Sabado po ang ating Easter Vigil. Ngunit higit sa mga ritual at tradisyon, ang simbahan ay buhay sa mga kwento ng pananampalataya at himala. Isang deboto ang nagpatotoo kung paano niya nalampasan ang matinding pagsubok ng karamdaman. Si Josie Chua, isang cancer survivor, ay kumapit sa panalangin at patuloy na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. I am 26 cancer survivor. Kaya lahat ginagawa ko para sa Panginoon, pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang binigay niya sa amin, sa akin lalo na, at yung pinagaling niya ako. Stage 2B ako as breast cancer survivor. Samantala, isang lector ng St. Francis of Assisi Church na si Rose Barin ang patuloy ring naglilingkod sa Diyos, dala ang kanyang sariling kwento ng debosyon at pananampalataya. Yung death ng parents ko, so far, yun ang pinakamabigat na napagdaanan ko. Natutuhan kong magpasalamat, natutuhan kong magdasal ng Your will be done. I think yun yung mabigat sa lahat. Your will be done, Lord. So, syempre kasi gusto mo, gumaling pa sila. Pero in the end, you will say, Lord, you are the author of life. Kayo na pong bahala. Sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa mundo, lalo na sa gitnang silangan, inihalimbawa ni Brother Pipo ang buhay ni San Francisco ng Assisi, ang kanyang pagyakap sa isang kitongin bilang simbolo ng pagtanggap at pagmamahal. Isang paalala na kung matututuhan nating yakapin, hindi lamang ang sarili nating sugat, kundi pati ang sugat ng ating kapwa, maaari nating makamtan ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Ako si Bombo Everly Rico at ito ang aking Semana Santa Special Report. Mula dito sa Mandaluyong City para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.